yan ang dahilan kung bakit kailangan nating i-point out sa ulat balita at balitang talakayan natin na kung mayroong unang pananagutan po sa mga nagaganap na ito hinggil sa mga flood control project, walang iba po kundi mismo si Marcos. Sapagkat siya po ang pumapayag, siya din po ang nagbibigay ng pagpipirma upang maparelease ang mga pundong ito. Mantakin mo 600 billion pesos hanggang 700 billion pesos taon-taon po ang nakalaan sa mga flood control projects na ito. Subalit, tayo po ay inaanod pa rin ng pagbabaha. Almost 10 million na mga Pilipinos sa area po ng Central Luzon, Southern Tagalog, and Metro Manila ang naapektuhan ng mga pagbaha in the last week alone. At ang tanging maririnig mo kay Marcos, that is the new normal, na tayo ay binabaha. May climate change na daw na nararanasan ng buong mundo, may pa-climate change pa itong bugok na ito. At matuto na daw tayong tanggapin ang pamumuhay na talagang nandyan ang pagbabaha every now and then. Wow! Ni isang talampakan nito at isang kuko, hindi nakasayad sa pagbaha itong si Marcos. Kaya he does not know and he does not have any idea of reality sa tungkol sa mga sinasabi niyang ito. Ang katotohanan po, ang mga flood control projects na ito ay hindi naman talaga project na ipatupad para tulungan at ipatupad ang kabutihan ng mga mamamayan natin upang hindi sila abutin ng baha. In fact, ito po ay proyekto nila ng mga kongresista na mga kaalyado at kaaliporis ni Marcos para kumuha ng pondo. Dito po nang gagaling ang mga ganansya, kickback, mga SOP na umaabot hanggang 40%. So if you have a 500 million flood control project, 40% niyan ay mapupunta sa mga SOP, hindi pa kasama ang substandard na mga paggawa nito. That means, mahigit kumulang 200 million po ang nawawala sa mga proyekto for every 500 million. And we're talking of trillions of pesos na dumaan na. So, hindi po totoo na wala tayong magagawa ng tama para mapigilan o mapa-diminish ang mga epekto ng pagbabaha na ito, mapababa natin, dahil po hindi talaga ginagawa ang proyekto, bagkos ninanakaw ang pera, intended supposedly for the projects. Kaya yun po ang banggit ni Mayor Isko Moreno, na dapat po mayroong pondo for flood control sa mga identified naman yan sa ating geohazard. Sa panahon ni Pangulong Duterte po, identified yung mga mudslide area, flood-prone area. Doon natin ibuhos ang proyekto. Pero i-involve natin po ang mga local government officials, lalo na ang mga alkalde at gobernador, para magkaroon sila ng sense of ownership, sense of participation. Sapagkat sila din po ang magpapatupad nito, mayroon silang direktang pananagutan sa kanilang mga mamamayan. Samantalang ito, kapag kongreso magpatupad nito mga proyekto, alam natin po na sila din ang nangungontrata. Sila din po ang nangungulimbat ng kaban ng bayan. That is a form of systematic corruption in the guise of flood control. At that is already undebatable. Hindi na kailangang pagtalunan po yan, mga kababayan. Yan po ay direkta na nating sinasabi na ang ganitong mga uri ng mga proyekto ay hindi naman talaga proyekto para sa taong bayan. Proyekto yan para pagkapirahan. At dyan tayo nalulugi. Dahil sa loob ng 3 taon, kung yan po ay mga 2 trillion pesos, kung 40% po ang kickback dyan na nakukuha ng mga kongresista at iba pang kontratista at mga grupo nila, so umaabot pala sa mga 800 billion o kulang-kulang sa 1 billion pesos ang mga nakukulimbat na pera out of 3 years in the guise of flood control project. Yan, may punto dyan si Mayor Isko Moreno. At tayo po ay sumusuporta sa hakbang ni Mayor Isko Moreno na dapat po may pananagutan ang mga mayors, mga alkalde, mga punong lungsod, punong bayan, pati po ang mga gobernador, kung sa kanila dumadaan po ang mga projects na ito. Dahil imomonitor ito ng DILG, imomonitor din po ito ng COA. At yan din po ang dahilan kung bakit naging successful noon ang BDP, Barangay Development Programs, na ipinatupad po ng gobyerno
during the time of former President Duterte dahil po sa direkta na nakikinabang at direktang nakikialam ang mga barangay kung paano ipatupad ang projects, because they are the end users and they are the beneficiaries. So yung sense of ownership nila at ang sense of participation nila nagbibigay sa kanila ng responsibilidad. Ayun, napangalagaan at huwag kurakutin ang proyekto. So ako po ay sang-ayon sa proposal ni Manila City Mayor Isko Moreno na idirekta na lamang ang mga flood control projects na ito. Pero hindi rin pwede na hindi natin imbestigahan sino po sa Kongreso ang mga nagmaniobra upang itong mga flood control projects na ito ay pwedeng madarambong nila at madurubo. Ang lumalabas na mga pangalan po, mga grupo na itinuturo small committee na binabanggit ni Congressman Toby Chanco. Sino po mga ito? Dati sa panahon po na sila pa ang umahawak ng poder dyan, I don't know kung may ganito pa rin silang small committee. Lumalabas ang mga pangalan po nila Congresswoman Stella Kimbo. Wala na ito ngayon kasi natalo ito sa Marikina. Buti nga. Si Congressman Saldico ng Ako Bicol, hindi ko alam kung nakaupo pa rin. Si Congressman Dong Gonzales ng Central Luzon, kontratista din pa rin. Yung mga kontratista ito, no? Sa mga proyekto ng gobyerno na sila din po ang nagtatalaga ng pondo. Walang hiya talaga mga uri ng politikong ito. Si Nonoy Libanan, Marcelo Libanan, mga kababayan, Samar, sa 4-piece party list, no? Si Manix Dalipi, no? Lahat ng ito, may mga small committee na sila po ang gumagawa ng mga dirty works na ipinapagawa ni Martin Romualdez. Hindi lamang po ito sa flood control projects, kundi pati sa mga pork barrel. Ibig sabihin yung mga pondo na ipaparking nila doon sa mga agencies of government para itago. And then magugulat na lang ang agencies of government, like nagulat ang DPWH bakit may 276 billion pesos na infra project sa kanila na hindi naman nila na programa, hindi nila hiningi. Subalit yun pala kay Martin Romualdez yun. I'm talking about 2024. And dito po sa 2025 na sindikato budget, umaabot po sa mga 410 billion pesos. Ang mga pork barrel na ito, at kung idadagdag pa ang mga ayuda, umaabot po lahat sa mga 770 billion pesos. Ang mga pondo na si Martin Romualdez ang nagko-control. Siya din po ang nagtatakda kung paano ang distribution at kung paano po ang diskarte dito. Alam din yan ni Marcos. Alam. Kasi pinipirmahan niya. Kaya kung hindi bugok at hindi inutil si Marcos, wag na siyang magpapogi. No, wag na siyang pumorma na parang gwapo siya doon sa statement na inihayag niya sa SONA, or better known as State of No Achievement. Sapagkat siya mismo ay pangunahing principal na guilty kung bakit nagkakaroon ng pandarambong, kung bakit nagkakaroon ng systematic plunder of the people's money or the public fund, because pinapalusot niya sa budget. So kahit hindi nakaprogram po sa tinatawag na NEP, National Expenditures Plan, na ginagawa ng Executive Department, inilulusot po ito nila Martin Romualdez. According to Congressman Toby Chanco, ginagamit po nila ang small committee, maliban pa sa BISCAM, kung saan doon po inihilot ang mga pondo. At kinumpirma nga ni Congressman Toby Chanco itong maruming laro ni Martin Romualdez sa pag-abuso, paglulustay at pangunglimbat nila sa kabanang bayan, itong 777. Ang alam ko po ang 777, mga herbal yan na ibinibenta ng mga salansangan sa kilid ng mga sidewalk. Ito pala ay scheme. 7 million AKAP, 7 million AX, 7 million tupad, o minsan cash na ang nire-release. Yan po ang mga diskarte bulok ni Martin Romualdez. Alam din po ba ito ni Marcos? Alam din. So bakit niya kinokonsente? Alam na. Kung kinokonsente mo ang bagay na mali at illegal at hindi nakakabuti sa mamamayan, ibig sabihin nakikinabang ka. Yan lang pong simpleng bagay na pagpapaliwanag niyan. If you cannot stop something that is so evil, that is obviously an illegal act, and obviously ay nagwawasak sa ikabubuti ng taong bayan, if you cannot stop it,
and yet you consent to it, that means nakikinabang ka. Totoo po? Siyempre, ano naman ang interes niya na pabayaan niyang ang kanyang pinsan ay maglulustay at ang mga alipuris nila ay mandarambong sa kaban ng bayan kung wala silang pakinabang. That is very clear. Kung kaya wala siyang nagagawa. Walang kwenta po. Talk is cheap. Yung kanyang pa-speech, walang kwenta po yun. Tama yun. Ang pagpupuna ni Vice President Sara Duterte. Sapagkat mas ang sukatan po kung tama at mabuti ang iyong pamumuno at mayroon kang totoong sentimiento at sincero na pagkalinga at pagiging sensitibo sa kabutihan ng iyong mamamayan, gumawa ka ng tama. Huwag kang dumiskarte sa mga speech na yan. And we're happy na may mga nagsasalita po hinggil sa ginagawang kabulastugan ng Marcos government without naming Marcos. We appreciate itong pagpapaliwanag na ginagawa ni Congressman Toby Chanco sapagkat siya po ay naka-align sa Marcos Political Alliance and yet nagsasalita siya kung paano binabalahura at binabalasubas nila Martin Romualdez ang mga pundo at kaban ng bayan. No? Kung maka-atake sila kay Vice President Sara Duterte, akala mo wagas, no? In spite of the unmodified opinion and findings of COA na walang pagkakamali o hindi po sinalaula at hindi po nilapastangan ni Vice President Sara Duterte ang mga pondo na naiatang sa kanila sa Vice President's Office and even sa Department of Education, including po ang clearance na ibinigay ng COA hinggil sa paggamit ng mga confidential fund, ipinipilit pa rin po nito nila Marcos at Romualdez na atakihin si Sara Duterte, i-impeach daw siya kasama itong mga bayaran. No? Nasasayangan tayo dito sa mga tumanda na pero walang pinagkakatandaan like itong si Antonio Carpio na turingan pa naman itong justice sa Supreme Court, no? Pero kung makapagsalita siya, alam natin na ang kanyang purpose ay ipagtanggol ang balasubas at basura na impeachment mechanism na ni-weaponize nila Martin Romualdez. Bagamat illegal, unconstitutional, dahil nababayaran din malamang ang kulukoy na ito sa special ops nila Martin Romualdez at nila Marcos, panay ang kanyang batikos sa naging unanimous decision ng Korte Suprema. Ang challenge natin sa kanya, tumakbo ka sa Korte Suprema. Go there and file your intervention petition. Tingnan natin kung magaling ka talaga. Pero huwag ka nang magmalinis pa. Alam naman natin, ang bida mo, kontra Duterte ka. Ayaw mo ng strong rule of law. Ayaw mo ng strong, decisive political will. Kasi nga, gusto mo, yung mga dilawan at mga sumbi na kagaya mo, na malamya at malambot ang pamumuno. Kaya, with the like of Marcos, gusto nyo siya. At lalo na ang kurakot na grupo ng kanyang pinsan na kasabwat sa ganitong mga paglulustay ng kabanang bayan, itinuturo nyo kay Sara Duterte ang pananagutan ay samantalang ang mabigat na mga accountability sa pagnanakaw sa kabanang bayan na sa inyo. Sa grupo nyo mismo. Dito na lang sa confidential fund, mga kababayan, ha? Si Marcos po for the last 3 years, every year, 2023, 24, 25, no? Minus ang 2022, hindi po bumababa sa 4.5 billion pesos ang kanyang confidential and extraordinary fund. Yung kanyang contingency and confidential fund. 4.5 billion pesos. Si Boying Rimulya at saka si John Vic Rimulya, bawat isa sa kanila may 500 million na confidential fund. And there are around 400 other government agencies na may mga confidential fund din. Bakit si Sara Duterte ang pinupuruan? Sapagkat target nila hindi accountability. Target nila hindi public fund protection, kung hindi political demolition. Yan talagang totoo. Mabuti na lang po ay may mga nagbubulgar na ngayon nito. The likes ng mga kongresista ngayon na pumalag, no? There are 54 na hindi bumoto, nag-abstain o kaya hindi talaga nag-cast ng vote in favor kay Martin Romualdez bilang manatili siyang Speaker of the House, no? Bilang Emperor of the House. No? Kaya salamat naman at naibubulgar ang mga ganitong pag-uusap. So, at least, mayroon po tayong makabuluhang balita. Balita na may talakayan pa. Don't forget, ay ang ating bigwas ng Agila. Monday to Friday naman po yan.
11 a.m. with Ma'am Lorraine Badoy and Attorney Bosanto. Dito po muna tayo ha. Please promote and help share our videos. Tama na ang panlililang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey K. Eric Celis at Attorney Marlon Busantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.